Dito sa Maysila, Malabon City, kung saan ninirahan si Josea Reyes, 20 years old na ngayon ay first year college student sa City of Malabon University sa kursong Bachelor of Science in Information Technology at nagtatrabaho bilang virtual assistant sa isang kumpanya na hindi binanggi. Kabilang si Josea sa miyembro ng LGBTQ+ community at ito ang kwento ng kanyang buhay kung paano niya hinaharap ang mga hamon at pagtanggap mula sa lipunan. So, pwede ka ba mag-share sa amin ng mga little bit lang naman na journey mo as a LGBTQ? Yun nga. So, mag-umpisa muna tayo sa syempre journey yan, diba? May hardships and rin yan, and mga happiness na moments. So, dun muna tayo sa hardships. So, as a member of LGBTQIA+ community, so, nabubuli ako that time. Physically, mentally, emotionally, ako nabubuli dati. And then, while growing, syempre, kadalasan ng mga nabubuli sa akin lalaki. So, ang mga kaibigan ko dati is mga girls. So, nung fast forward, nung nag-senior high ako, nag-pandemic na, yan. And then, doon ako nagkaroon ng mga kaibigan na lalaki. And then, eventually, naging comfortable na rin ako, So, yun, while growing, nagkaroon ako ng hardships kasi nga nabully ako. But then, lumaki naman ako na nagkaroon ako ng mga kaibigan na supportive sa akin. And then, nagkaroon ako ng mga lalaki ko na rin kaibigan. So, ayun, And then, doon na tayo sa mga happy moments ko naman. So, syempre, nandito na nga tayo, fast forward na nga. So, nagkaroon ako ng mga kaibigan, lumawak yung circle ko, nagkaroon ako ng girls, and then guy friends, and then syempre supportive yung magulang ko sa akin. Actually, I'm thankful na naging supportive sila sa akin. Kailan ka naging open sa kanila sa January? Ever since naman, actually, parang mas nauna pa nilang ma-discover kasi sa akin. So, yun, thankful ako, and then talagang I'm lucky. I'm fortunate that I have a supportive individuals around me. So, yun. And then, ngayong na ako, working student, siguro ang hardships ko lang is that yung mga LGBT, as a member of LGBT, parang minsan na-underestimate kami ng mga nasa paligid namin na may hina kami or what. So, yun, ina-overcome naman natin yan, So, work mo ba, nadi-discriminate ka ba dahil na gawa ng LGBT ka gano'n? Hindi naman. But, again, nandoon nga yung parang underestimation. Pero, na-overcome naman natin yan. Everyday, na pinapakita naman natin na competent tayo sa ginagawa natin, na kaya natin yung ginagawa natin. Sa school mo, kamusta? Kasi, syempre may work ka, di ba? Paano mo siya napapasan? Syempre, as a working student, syempre, sinusustento ang kayong pag-aaral ko. So, ang top priority ko is pag-aaral ko. So, hindi ko papabayaan yan. Wala naman tayong kulang na task, lagi namang nahabol. So, siguro time management lang talaga. Mas convenient sa'yo na mode of learning, face-to-face or online classes as a working student? Siyempre, as a working student, mas convenient sa akin yung online class kasi, siyempre, yung work ko, virtual assistant kasi ako, diba? And then, kung face-to-face, pagka after ko ng work, di pupunta pa ako ng school, diba? Unlike kapag ka-online, after ko ng work, nasa laptop pa rin ako. So, hindi ako aalis kahit hindi na ako maligo, or maligo ako, mag-ayos lang ako ng konti, tapos na,
So, mas convenient sa akin yung mode of learning, yung online class. So, ano naman yung mga advice or message mo sa someone na ngayon pa lang mag-explore ng kanilang gender identity? So, yun, para sa mga kabataan dyan, no, na ngayon pa lang i-explore yung kanilang mga gender identity, no, or yung mga siguro yung hindi pa sigurado sa kanilang gender identity, siguro magpakatotoo lang kayo sa sarili nyo, no? And then, hanapin nyo lang yung mga supportive individuals or supportive friends na nasa paligid nyo. Pumili kayo ng mga mabubuting kaibigan, no? And then, kung nagkakaroon ka ng struggle na mag-come out, no, sa mga magulang mo, siguro, okay lang yan sa ngayon, no? Kasi, time will, kumbaga, sabi nga nila, time will tell naman, no? Eventually, magkakaroon ka din ng courage, no? And then, yun nga, sabi ko kanina na ina-underestimate tayo, no? Ipakita nyo lang, no, na talagang magaling kayo sa ginagawa nyo, and then bigay nyo lang lagi yung best nyo, no? So in that way, hindi kayo madidiskrimina, no? Mahihirapan silang i-disrespect kayo, no? So yun lang naman yung message ko. So maging matatag, diba? Kasi nga lagi tayong napupuna, ganun. Huwag kayong didepende sa ibang tao. Huwag niyong pansinin yung mga nagbibigay sa inyo ng negative words, no? Then, lastly, syempre, lapit lang kayo lagi kay God, no? Then, humanap kayo ng mga susuporta sa inyo, no? Yun lang. Thank you so much. Thank you.